Um, Aming Ama, aming Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na ibinigay mo sa amin na kami po ay magtipon-tipon upang sumamba sa matamis mong pangalan, sa makapangyarihan mong pangalan. Lord, you are the giver of life. You are the source of all things. And Lord, sa mga nakaraang araw, Lord, we were able to celebrate Christmas because you chose to leave your place in heaven to die for us on the cross of Calvary. Lord, marami pong salamat na kayo po ay dumating po dito sa mundong ito bilang isang sanggol, namuhay ng tapat, namuhay ng malinis, pure, lived a perfect life, and died a perfect sacrifice for all of us. Lord, dahil po sa iyo, pwede po kaming lumapit sa iyong throne of grace so that we can worship you and we can have meaning and direction in life. Panginoon, pinapanalangin po namin ang isa't isa na nawa po ay kami ay mabuhay ng naaayon sa iyong salita. Sa susunod na taon, Lord, we pray for guidance, wisdom, and blessing sa aming simbahan, sa aming pamilya, sa amin pong lahat na nandito. Lahat po ng sumasamba sa iyo. Lord, marami pong salamat sa nakaraang taon na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay nga pong kayo po ay napakabuti, napakabait, at you are worthy of all our praises, of all honor, glory, and power. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ano ba yung susunod? Tithes. So, ayan. We will read a passage in 2 Corinthians or mga taga-Corinto 9:7. Basahin natin sa Tagalog sabay-sabay. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat ibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayan. Praise God for the reading of His Word. And one more, isa pa, no? Wala na ba? Okay. So, nandito po ang ating mga bank accounts sa Metrobank or sa BPI. Pwede po tayo magbigay or pwede din po tayo maghulog sa offering box na nasa likod. Ayan po. Tayo po ay mananalangin para sa ating offering. Tama, no? Sorry, medyo nabigla ako. Anyway, pagdasal po natin ang ating offering. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng ibinigay mo sa amin. Lord, through our offering, through our tithes and offering, we give back a portion to you, Lord God. Lord, we acknowledge that everything comes from you. Lahat po ng meron kaming maganda ay galing po sa iyo at inaalay po namin ang aming mga resources para for the advancement of your kingdom, Lord. Truly, Lord God, you've given us so much, and we just give back a portion of what we have to you. May your name be glorified in our offering. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, as scripture reading, si Pastor Jarvie ang magbabasa. For our scripture reading, will be taken from the book of James or Santiago, chapter 5, verses 13 to 18. So, let's read it na lang in Tagalog. Meron bang nahihirapan sa inyo? Manalangin siya. Mayroon bang masasaya sa inyo? Magpuri siya. Mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Next slide. Ang panalangin may pananampalataya ay makakapagpagaling sa taong may sakit at siya ay ibabangon ng Panginoon. Kung mayroon siyang nagawang mga kakasala, siya ay patatawarin.
Ipahayag ninyo ang inyong mga pagsalangsang sa isa't isa. Manalangin kayo para sa isa't isa upang gumaling kayo. Ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Si Elias ay taong may damdamin ding tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa lupa sa loob ng 3.5 taon. Muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbuhos ng ulan at ang lupa ay nagbigay ng ani. May the Lord be blessed by the reading of this word. Okay, ayun po, for our topic for today, nga po, no, based po na sa basa natin, it is all about prayer. No? So, ayun po, ang tinitle ko po sa aking message is, How to Truly Pray for One Another. So, yun po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Ayun po. No? And, give you an introduction, kapag sinasabihan kayo ng mga kapwa-Christian nyo na, oy, pagdasal mo naman ako, please pray for me. Ano po kaya ang naiisip nyo? Ano yung pumapasok sa isipan nyo? No? Ano yung usual na response nyo sa kanila? Ano yung sinasabi nyo? Paano? Or pagka nagre-respond ba kayo ng positive? Oo agad. Sige, pag-pray nyo ako sa ganito, ganyan. Yes? No? Oo, sige, I will pray for that. I'll pray about that. Iba pa? Or kung minsan ba ay tinatanggihan nyo rin sila? No? Na ay, baka hindi ko alam yung paano ipag-pray yan. No? So, pero madalas, madali lang naman tayo makapagsabi ng yes, no? Or oo. Pagka inas tayo ng prayer request ng ating mga kapwa-Kristiyano sa simbahan. Di po ba? So, yan. Pero kapag nag-oo na tayo, nagagawa ba talaga natin ito? No? Nabag-pray po ba talaga natin yung kapwa natin? No? At hindi sa salita lamang. Yes. Siguro, yan, madali nga pong magsabi na, yes, I will pray for you and all that, no? Pero paano nga ba tayong talagang makapag-pray or paano natin ipagdadasal ang is para sa isa't isa, no? Ngayong hapong ito, tatalakayin natin ang ilang mga tuntunin ni James o Santiago dito patungkol sa pagdarasal para sa isa't isa, no? At kung gaano ka-powerful ang ating prayers bilang mga mananampalataya. Kaya bilang isang simbahan ay ugaliin nating magdasal para sa isa't isa, no? Or we should participate by intercessory prayer, diba? We pray for one another, no? Each other. So how can we truly pray for one another, no? So paano nga po ba dapat tayo magdasal para sa isa't isa? Lalo na sa panahon kung tayo mismo ay nagsasuffer, may pinagdadaanan, pagsubok o may mga karamdaman, no? At kahit sa mga ating masasayang panahon sa ating buhay, diba? Sabi nga po sa Bible din na may verse na give thanks in all circumstances and yung mga pray without ceasing, no? So, ayun. So, based sa passage natin, ngayon, tayo ay inuutusan ni James na magdasal at magbigay papuri sa Kanya, kay Yahweh, sa bawat sitwasyon o kung ano man ang kalagayan natin, no? Based po sa verse 13.
Pero kapag tayo ay may karamdaman or sakit, ay dapat nating tawagin ang mga elders o ang mga leaders at matatandang pinuno ng simbahan o iglesia para tayo ay ipagdasal at i-anoint, pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. That's in verse 14. Ang pagsasagawa po kasi ng anointing and pagpahid ng langis ay isang simbolo ng presensya at kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya, di po ba may ministry din ng anointing of the sick, yung mga ganyan po. Pero ang based din po sa aking mga nabasa about this, di ba sa Roman Catholic Church, meron po silang sacraments na ganun. So parang it tend to parang naging abuse yung anointing with oil. So again, it's not that we parang i-trust in yung oil or elements, pero nakakatulong daw siya di ba, sa mga karamdaman, especially in ancient times, di ba, yung mga oils, yung mga medicinal herbs na pinapahid sa mga may karamdaman. So yun po. Tapos, ang sabi pa, ang prayer na in-offer or pinagpe-pray in faith kay Lord ay makakapagpagaling at makapagpapalakas sa taong may sakit. At kung siya ay nagkasala at ay patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. No? Nabasa din po natin yan sa verse 15. Kung sino lamang ang gagawa at makagagawa ng mga ito, kundi ang Panginoong Diyos natin. Dahil siya lamang ang tunay na may kapangyarihan na magpagaling ng karamdaman, magpalakas at mag-restore ng mapatawad din ang ating mga kasalanan. No? Si God alone can forgive sins. Di ba? Sabi din ni Jesus yun. So, kailangan nating mag-pray ng may pananampalataya at tiwala sa Diyos. Iyan ang unang paraan ng pagdarasal para sa isa't isa. So, let me give you a short illustration. So, minsan, kapag matindi ang ating pangangailangan, ay nagiging mas emosyonal o mas malakas ang ating mga dasal. Diba? Minsan, we pray talagang deep, nakafocus kayo. Minsan, tayo ay nagpapapray over din sa ibang mga tao dahil tingin natin ay mas malakas ang kanilang faith. Tulad ng mga elders natin sa church, no? Dahil siguro lalo na matagal na silang Kristiyano or nakikita nyo na talagang prayerful sila, ganyan po. So, yun nga, dahil mas matagal na rin silang may relasyon o may relationship kay God, no? So, ayan, at yun nga po, ang ating one of our application, kapag may karamdaman ay magpa-pray over sa pastors or elders ng simbahan. Yan nga po, ayon po sa nakalagay sa James 5 verse 14. Ang susunod na point naman ay kinalaman sa confession or paghahayag, pag-aamin, pagtatapat ng ating mga kasalanan sa isa't isa. Ayon sa James 5:16, dahil sabi dito ay, therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. James 5:16, LSB. Ito ay muli isang utos mula kay James na dapat tayo ay magtapat ng ating mga kasalanan sa bawat isa sa mga kapatiran natin sa simbahan. Pero ito ay dapat gawin natin ng maingat at may tamang intention ng pagsisisi at pagsasaayos ng ating relationship sa mga tao involved at kay God. God the Father. And of course, the Trinity. And hindi naman na need nating ipaalam sa lahat, no, yung mga miyembro ng ating mga kasalanan. Kaya yung sa Catholic Church din po, no, naging they also made like a tradition out of confession to the priest, di ba? Paano naman yung priest, di ba? Yung makasalanan din siya. So, kanino siya mag-confess ng sins? Hindi naman siya nag-confess din sa niya, di ba? Yung attendee lang. So, no? Di ba? So, kaya kailangan pa din nating maging maingat, no? At mapanuri
kung papaano tayo at kung kanino lamang natin sasabihin at ipagtatapat ang ating mga kasalanan. No? So, at kapag nagawa natin ng tama ang confession or ang ating confession, ay ito ay magbibigay ng kagalingan. Sa pagtatapat sa isa't isa ay magkakaroon tayo ng mga karagdagang impormasyon or detalye na maaaring makatulong sa atin para ipagdasal ang kapwa natin na mas specific, mas effective kasi alam na natin yung context ng kanilang problem, di po ba? Yun. So once we know how to pray specifically, mas naging effective din yung prayers natin. No? We can pray more effective. So again, kapag meron po tayong mga trusted na kaibigan, po ba ay mas madali na sa kanilang mag-share ng ating mga personal na problema or sa loobin. Minsan, kapag sinishare pa lang natin yung ating mga problema, di natin napapansin na parang mas gumagaan na yung ating loob, no? Lumuluwag na siya, di ba? By the mere act of sharing to one another, kinukwento nyo pa lang, and laying our burdens to one another, no? Mas gumagaan o lumuluwag na ating mga loob. Ganon din po sa prayer. Pag nag-share tayo ng ating mga prayer points, prayer items, or prayer requests na kailangan ipag-pray, parang we share our burdens to one another. So, application, mag-confess po ng ating mga kasalanan sa isa't isa sa nararapat at tamang paraan. No, hindi para sa makakapagpahamak sa atin or makakapag-stumble or yung parang to turn off yung mga ibang Kristiyano sa simbahan. No? Hindi, yun nga, minsan kasi if we masyado tayong nag-share naman, no, it can have negative effects, no, na pwede tayong mapagkaroon ng mga kwentuhan na hindi maganda, di ba, pag kumalat yung mga ibang information. Pero kaya maging maingat lang po tayo sa ating pagko-confess to one another, no. So ang kasunod po ng parte ay ang talatang nagsasabing, ito po, in one English translation, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. No? Or sa Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. No? Based po sa ating Tagalog Bible. So, paano nga ba tayo nagiging matuwid o righteous? No? Ang sabi sa 1 John 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. No? Sa magandang balita, Biblia. Or in English, from the LSB, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diba? So, si Jesus po yung maglinis sa atin. No? So, yun po, no? Ang salitang pinapahayag ay katumbas ng English word na confess. Dahil sa English, yun nga, sinabi natin, if we confess our sins, yan, at kapag tayo nagtatapat or nagpapahayag ng ating mga kasalanan o pagkakasala sa isa, tayo ay nagiging matuwid or ginagawa tayong matuwid ni Kristo. Ngunit pansinin natin kung sino at kanino lang nanggagaling ang katuwiran. Ito ay galing kay Kristo Jesus Christ. Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng katuwiran dahil siya lamang ang righteous dahil ang tao ay makasalanan. Diba? At sabi pa sa Roma 3:10 na ayon sa nakasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
No? Wala ni isa. We are all sinners. No? So, kaya importante ang gawain ng pagko-confess sa isa't isa dahil dito tayo ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. At kapag tayo rin ay matuwid, ay magiging effective ang ating mga prayers or dasal na inaalay para sa isa't isa. Yan. Pero ibig sabihin ba nito ay ang lahat ng ating pinagdadasal ay positibo ang sagot or masasagot agad sa paraan na gusto natin? Diba? Isang subok pa lamang, it's answered. No, not this. Si God, we should not treat Him like a genie, diba? Na o tagapagpatupad lamang ng ating mga hinihiling, no? Sa kahit pa ito ay in-offer through prayer. We cannot turn the hand of God. We simply pray and have faith that what His will is will be done. God's will be done. Ang kalooban ng Diyos ang matutupad at mananalig. At maniwala tayo na kung ano ang inalaw ni God is what is best for us. Because He knows what is best for us. No? Si God the Father. So, again, we pray to conform our will to God's will. Not the other way around. We do not want to, not our will to God's will. Hindi natin pwedeng i-force or impose yung will natin kay God. Diba? Yung parang gusto natin, isagot niya yung prayer natin sa result na gusto natin. Diba? Usually, hindi naman po nangyayari yun. I mean, most of the time, hindi. We pray to know God's will and to follow God's will. Diba? Hindi yung parang dinidiktahan natin si God na sagutin yung prayers natin. At ang huling parte ng ating passage sa hapong ito, isang ehemplo ng sa katauhan ni Prophet Elias o Elijah. Elijah the Prophet, kung paano siya nagdasal at iyon ay nagkatotoo na ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sinabi sa Old Testament, specifically sa 1 Kings, sa 1 Kings yung story na to ni Prophet Elijah, na hindi lamang isang beses si Elijah na nagpray para umulan. Sa unang part, pinray niya na huwag umulan ng mahabang panahon, diba? Mga 3.5 years. Tapos nung pinagpe-pray na niya yung ulan or para umulan, hindi ang beses niyang inulit yung dasal. Ngunit siya ay nagdasal ng 7 beses bago nagkaroon ng sign ng pag-uulan muli. Si Elijah, kahit na siya ay isang propeta, siya ay tao lamang din, tulad natin. No? Hindi naman siya parang porket prophet na parang Superman na rin siya or something. Hindi po. No? So he has the same nature as us. Siyempre, tao pa din, kasalanan. Hindi naman siya naging special or superior or mas magaling sa prayer kaysa sa atin dahil sa kanyang pagiging propeta. James 5 verse 17. At minsan ay kailangan din nating magdasal ng paulit-ulit at may malalim na pananampalataya para magkaroon ng resulta. Thus, we pray without ceasing. Yun din po yung isang verse na galing sa Bible. So, para po sa ating conclusion, sa ating pagtatapos, alalahanin natin na ang pagdadasal ay isang means upang tayo makipag-usap sa Diyos ng personal. No? Prayer is talking with God. Di po ba? Communion with God. At ito rin ay isang means or pamamaraan na makakapag-serve or minister sa bawat isa. No, through prayer, through intercession, through praying for one another. Dahil dito sa passage natin ngayong hapon ay binigyan tayo ni James ng mga kautusan at guidelines kung paano tayo mag-pray for one another. At binigyan pa tayo ng konkretong example
sa buhay ni Prophet Elijah. Kaya maisabuhay natin ang mga instructions ni James patungkol sa kung paano tayo makapagdadasal sa isa't isa. Sa kahit anong sitwasyon ay nararapat lamang na tayo ay magdadasal. At para naman sa may mga malubhang karamdaman ay huwag po tayong mahiyang mag-ask ng prayers sa ating mga elders sa simbahan or mga pastors, no? At huwag din tayong mahiyang magtapat ng ating mga kasalanan sa isa't isa. Of course, at syempre hindi naman po itong madaling gawain, hindi naman po ito basta-basta ang mga instructions na ito, lalo na sa iba't ibang kultura ng bawat simbahan, no? I think sa Jubilee, we always remind you guys of, diba, the prayer meeting, ganyan, pero of course, meron din naman pong nagjo-join, and sometimes medyo marami, sometimes medyo konti, pero ganun po talaga. We are reminding you of our prayer meetings and even our prayer garden. And nga po, no, I think sa Jubilee ay bihira lamang ang nagpapa-pray over sa mga elders, no. Minsan sila, our elders and pastors pa yung nag-visitation para makapag-pray sa mga may sakit, hindi po ba? So, and po, no, regarding naman po sa ating confession or yung ating pagtatapat sa isa't isa, hindi rin siya masyadong napapractice sa ating simbahan. Siguro nga po dahil syempre tayong mga Pilipino or even Filipino-Chinese, no, may are culturally shame and honor based, diba? So, medyo mahirap talaga sa ating magsabi ng ating mga nagawa na hindi kanais-nais, diba? Mahirap magkwento, diba? Very few lang. And trusted lang talaga yung napagsasyara natin, diba? And ang pagko-confess ay mahirap para sa ating gawin. Nagdadala ito ng shame o kahihiyan at lalong nasa atin, at may posibilidad na itong kumalat sa sa labas ng ating mga pinagsabihan kapag ito ay naibahagi sa mga maling tao. Kasi nga, yung mga taong medyo mga marites o medyo makwento, diba? Kaya maging maingat lamang tayo sa ating pagko-confess or share ng ating mga problema. At ang huling point, tatandaan natin, ang prayer ay isang taong matuwid ay malaki ang nagagawa at epektibo nito. Actually, yung ibang Bible kasi na English, medyo yung interpretation nila, parang they're focusing on as you're praying or yung the power of the prayer itself. Yung iba naman, ang focus is dun sa person mismo, yung being righteous, matuwid for God. Ayun. So, yes. So, medyo may mga parang interpretation challenges pala yung verse na to. Pero ang clear naman na we need to be righteous before God para maging effective nga yung prayers natin, no? So, si Jesus lamang ang source ng ating righteousness. Based din po sa ating kinote sa 1 John 1:9, no, na He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness, no? Lahat ng ating mga pagkakasala, yung mga feeling natin na hindi tayo sapat, tayo enough, no? And He alone is the true righteous one. And in our prayers and in our praying for one another, let us not forget the true source of righteousness, which is found in God through Jesus. So, kailangan po ang aking maikling mensahe. Po na magbabagong taon na, and I think timely rin po yung message na to dahil we were announcing earlier that we have the
prayer and fasting upcoming na rin po sa January, no? Pero, yun po, so parang we pray na makapag foster tayo ng culture of prayer here sa church and even sa ating Taglish worship service din. And we hope na maka-attend din po yung mga ibang nag-attend ng Taglish sa ating Zoom online prayer meetings. No? I think it will resume then starting next year again every Thursday at 8 to 9 p.m. So yun, kung meron po kayong time po, ayan, join lang po kayo. Parang ma-meet nyo rin po yung ating mga missionaries and other prayer partners po, no, every Thursday. Lamang po, and thank you and God bless to everyone. Have a Happy New Year and yes, Blessed Lord's Day. Thank you. Ayun. So ito na po ang huling linggo natin ngayong taon. Pero of course ngayong taon lang, no. And thank you Brother Jarvie for the message. Ganda, no, ng reminder sa atin yung tatlong bagay. Ano yun? Yung una, we have to pray for one another for healing pag may sakit. Pangalawa, confess our sins to one another. Tapos yung pangatlo, yung panalangin daw ng matuwid ay epektibo. It doesn't mean naman na kailangan maging perfect tayo, no? Pero kailangan lang tayo mag-confess kay Lord Jesus na nagbibigay ng true righteousness sa atin. Sige, bago tayo ma-dismiss, let me read to you na lang yung doxology in Jude, verse 24. Tayo po tayong lahat. Babasahin ko lang ito, then we will end dun sa ating threefold amen. Sige, to Him who is able to keep you from falling and to present you before the glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Pwede na po tayo maupo. After nyo manalangin, meron po tayong konting merienda sa